The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Morning, Pastor Jeff! Good morning, Brad Ted. Morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Naku, Yan. mukhang at home lang siya ngayon at relax na relax. Eto Relax. na nga, Pastor Jeff, Thursday na ngayon, isang araw na lang before the weekend, pero tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid mo ng magandang balita dito sa mga kapatid natin na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Yes, of course, Cha. Maraming taga-subaybay natin ang nagko-comment, nagme-message din. Happy Thursday sa aking former office mate, Yasmin Arambulo Vasquez at sa buong sales team ng Manila Diamond Hotel. Kahapon kakwento ako sa isang property dedication. Nung morning po, meron akong baby dedication sa Taguig and then pumunta ako sa Quezon City sa isang property dedication. May piece of land po doon sa bandang Horseshoe Drive na i-convert into housing. So kinuwento lang nung owner, who's a good friend, family friend, member ng church and all, kinuwento niya how miraculously na-save po yung bahay nila sa Palisade, yung kung saan yung wildfire ngayon. So sabi niya, may maliit kaming bahay doon, Pastor Jeff, and hindi namin ma-follow up yung kapitbahay kasi nga someone is renting the place, walang tao doon sa lugar namin. So may isa lang vlogger na nag-vlog doon sa Palisade na nahagip ng camera yung bahay nila, nakatayo. Okay, miraculously. Parang yung mga katabi, buong street, sunog, yung bahay nila nakatayo. So sabi niya, grabe lang, I mean, of course, marami pag nakatayo doon and all at hindi natin sasabi na na swerte sila and all. Basta prayerful tong babae na to. Sabi nga nung 92-year-old niyang tatay, nakatabi ko rin, kakwentuhan ko rin, sabi niya, Pastor Jeff, at the end of the day, sa edad ko na to, all material things are nothing compared to the eternal destination natin. Sabi niya, may material things, gamitin mo lang yan, but at the end of the day, yung relasyon mo kay Lord ang magtatawid sa iyo sa eternity. Naalala ko lang tong verse na to sa Lucas 12:15. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So warning po ito ni Jesus kasi one time natanong siya nung habang nagpipreach siya, may isang tumayo out of the blue, out of context yung tanong, Jesus, tulungan mo nga kaming magkapatid magpartihan ng yaman namin. Sabi ni Jesus, bigla kang tatayo, gagawin mo akong referee sa away niyong magkapatid sa yaman. So, may tanong lang po ako, ano ba sukatan na isang matagumpay na buhay? Madalas kasi iniisip natin at yung mga kinikwento ni Brad Ted na mga gutom lagi sa material na bagay, sa posisyon, gutom na gutom sa kapangyarihan. Madalas iniisip natin, pag marami tayong pera, pag nasa posisyon tayo, pag maganda buhay, may bagong sasakyan na may plate number and all, mas matagumpay tayo, sinasabi natin na ito ang sukatan ng success. Pero sinasabi dito sa Lucas, mag-ingat daw tayo dahil ang basis natin ng success ay yung dami ng ating ari-arian. Ang basis natin ng success ay yung antas mo sa lipunan. Ang kasakiman po, ingat tayo, or greed ay mapangani. Bakit? Pinupuno nito ang puso natin ng maling pagnanasa, nawawala yung ating focus at attention sa Diyos, at ang mundo ang nagiging sentro ng ating buhay. Minsan, dahil sa paghangad ng sobra, nagiging self-centered po tayo. Kaya yung iba ngayon, eleksyon, papatay para ma-retain ng posisyon. Mandaraya para ma-retain ng posisyon. Ibig sabihin, you are so self-centered kahit gumawa ka ng illegal at immoral dahil feeling mo, ang posisyon ko kailangan ko ma-maintain para yung success ng tao, makita successful ako. Mga kabrad, alam nyo bang ang konteksto na ito nga, kunwento ko, hindi doon ang simula ng success, hindi yun ang basihan ng success. Ngayong araw na to, tanungin mo sarili mo, ano ba pinapahalagahan ko sa buhay? Nasa Diyos nga ba ang focus ko o nasa mga material na bagay? Sinabi rin sa isang verse sa Bible, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kasi nananakaw yan, nasusunog yan. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dahil ang totoong yaman po nandun sa langit, hindi sa dami ng posisyon mo dito sa lupa. So ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa dami ng pag-aari, kundi sa lalim ng relasyon natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ulitin ko lang po yung verse na binasa ko, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Lucas 12:15. Tayo manalangin. Panginoon,
Tulungan niyo kami, Lord, maitama ang aming pananaw. Mahalaga, Lord, ang mga physical, temporal na bagay, pagkain, bahay, damit. Pero Lord, pag nagkaroon na kami ng greed, 18 na kotse namin, yung aming relos, ang katutak na milyon-milyon ang halaga na hindi namin pinipihit dahil baka masira. Sa katutak ng posisyon namin, in fact, apo na namin na nakaupo dyan. Lord, tulungan niyo kami, Lord, yung mga nakikinig ngayon, na makita, Lord, ang tunay na success ay relasyon sa iyo. Hindi gaano karami ang aming bank account, hindi gaano kalaki ang aming mansyon, hindi gaano karami nakapark sa aming garahe, but kung gaano kalalim ang relasyon sa iyo. What good for a man to gain the whole world and yet forfeit his soul. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami to have a relationship with you more than anything. Ang mga kababayan namin nasisilaw sa kayamanan, nasisilaw sa karangyaan, nasisilaw sa kapangyarihan. Lord, buksan mo ang kanilang mga mata at isipan na at the end of the day, hindi sila masasalba ng posisyon nila. Hindi sila masasalba ng kayamanan nila. Ang relasyon lamang sa iyo ang magsasalba sa amin sa eternal death na magdadala sa amin sa eternal life. In Jesus' name. Amen. Amen. And we pray, Lord, once again, para po kay Brad Jeff, alagaan niyo po siya lagi, keep him safe and protected, and Lord, bless his mission. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Salamat, Brad. Thank you very much. And tomorrow's Friday at meron pa rin po tayong sulat para po sa Anong Say Mo, Brad. Brad Jeff? Yes, Brad Ted. Abangan natin yung sulat bukas. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.